nakabaton gid kinabuhi sa Ginoo unang kaatuman ng mga adlaw no nga gisay-say sa may suon may tungod sa kinabuhi o pagpamit sa kinabuhi sa Ginoo may suon. Unang nini kabutagon so ang Juan no exercise nagingon na ang kanang makabaton sa anak kinabuhi dayon may suon. Apan katong wala di ay makaila sa anak, no? Wala makabaton sa kinabuhi sa anak. Unya, ingon dito, magpabilin pa ang kalikod-likod sa Diyos. Munang salamat ini kautuo, no? Kita, untang kanan, makabaton ini kinabuhi sa anak kay. Aron, ini kinabuhi no? Mahimo paghimulos na to may suon. Kini kinabuhi muli magdala na to, no? Nga hinayon sa transforma sa Ginoo. Pero ang ingon dire katong wala makabaton sa kinabuhi sa anak, mapabilin ang kabungot sa Dios. Unang salamat sa Ginoo no. Kinahanglan ginato nga ato yung dawaton ang kinabuhi sa Ginoo mga higala ug igsoon. So kinahanglan nato ato ting batulan no kini kinabuhi. Dili lang igo nga hibuo ta nga ang Diyos, no? Na si Jesus nga iyang anak, kunili kinalan mabatunan nato, no? Maangkon nila ito yung kinabuhi mga higala igsoon. Lahi ang ituo lang ta, no? Ito lang ang buka, ang ituuan, kung lahit kinang ato mabatunan yung kinabuhi sa anak ng igsoon. Kaya kining kinabuhi sa anak, mamani siya ang Diyos mismo, no? Nga nagpakatawo mga igsoon. No? Siya, Diyos mismo siya na nausa sa anak mga igsoon mga higala. Kung nagikinahanglan nato kining kinabuhi ato kayong madawat atong maangkon dahil mga higala igsoon. No, salamat sa Ginoo nga dili pa ulahi ang tanan. Basta inaning na mga inaning mahita po ang Ginoo mangulong. Ano man tuyo kiniya nga ang tanang tao makabaton ning kinabuhi sa anak mga higala o mga igsoon. So dili siya gusto unta no nga tao nga malaglag o tuyo kiniya kay ang tao iya man gigugma man niya kalibutan mga higala igsoon. So ipadalagan niya ang mga para nato no o nagantos no sa tanaga sa iyang gibuhat ini sa kinabuhi pa dinhi sa yuta si Ginoong Hesus igsoon. Unsa man tong mga pag-antos sa diay para kita madala pagpalit ngadto sa Dios mga higala igsoon. Muna salamat no ning kabutagon ato giyong buksan atong kasing-kasing bisan pa atong igulungog aron kita makadungog kunya madawat nato ning kinabuhi sa Dios mga higala no may igsoon. Bisan pa kita nga nakabaton na kinabuhi sa Ginoo dili paigo nga atay kinabuhi dili kinahanglan siya ato pagyo siyang atubuon no kinahanglan pagkuha pagpahimulo sa Ginoo aron mutubo ang kinabuhi sa Ginoo sa sulod nato may igsoon. Muna ginasi kita kanunay no muna ginanta nga dili kita ta magtinapon no sa pagduol sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan nato kay dili man lang no nga nadawat ato ni kinabuhi igo na no nga motigom ka ato tag mga meeting kunili ang toyo sa Ginoo para nato nga mga nakabaton sa kinabuhi niya mapalapad siya sa atong pagkatawo. Toyo niya nga siya kay mag-control o magtumala na ito mga igsoon. No? Salamat na gidasi kita no? Kay atong tuyo. No? Naata, nadala ka sa iglesia para magyon mahimutan mga magadawa ka sa ganti. No? Maginantihan ka sa pagdatot sa panahon. So ini atong igsoon, nga nauna na nato ang Ginoo nagyan mo ay nasayot, no? Sa init na kahukom niya sa iyang pagkinabuhi, pero nakita nato kung sa siya na aktibo, no? O matinguhaon nga nangalagay sa Ginoo. Kamatayon. Kanya ang kamatayon sa tao, dili matag na kung kanusaan, pero kanunay nagsunod-sunod. Manang before pa ta mo agdangat in kamatayon sa physical na to mabahin, kinahanglan ta makapangandam. Kaya nganong ang tanang gikatukan sa tanang tao mao gid ang kamatayon. Pero walay makalingkawas kanan mudangat gyud ani. Ngano man tungod kay gikatagda na
na ang tao mamatay sa makausa, hukom niya na hukom sa Librano ng 2027. Pero sa sinugdan unta, pagbuhat sa Diyos sa tao, dili unta mamatay o ituman pa siyang kasidaan. Ibawan na to sa nangaging mga gabi nga ang tao nga gibuhat sa Diyos sumala sa dagway aron kasudlan niya, iandaman unta o katong kahoy sa kinabuhi nga nagrepresentar sa Diyos aron mabuhi hangtod sa layon. Pero pakyas man, sumala siyang gingon, ang suhol o bayad sa sala, kay salamat ang pagsupak sa pagbuton sa Diyos. Busa ang suhol o bayad sa sala, kamatayon. Bisan to, lugi atong panahon na, sa nakasupak sila, wala sila makakaon sa kahoy sa kinabuhi, na may giantang nila. Pero, hindangat pa ang tao nga bibuhat sa Diyos kung unang tao, o bebisintos, sila? Bebisintos, 30, tubig. Amo na nga, ang tao di ay magibuhat sa Diyos, unang bidangat kanyang kamatayon sa Espiritu. Nadugtong, ang kadugtungan niya sa Diyos at sa tao, naputol. Pero ang Diyos, dili siya buot na ang tao, awa siya kalipay ba? Ang tao nga mudangat sa kamatayon, nga iyang isang gibuhat nga sumala sa dagway, hilabihan kabilihon. Mamagani nga sa pagbuhat niya sa tanang mga butang, sa yundra, kaya ramang ipatungha, kananitan niya, tumuha ang yuta, nakadayon. Pero ang pagbuhat niya sa tao, hilabihan katuking. Kung katong una-unaon, ang pagbuhat niya sa tao, gikan sa abog, yang giumol, gipurmang tao, ng lawas na guna, yung gihipan sa mga buhok sa ilong, gininhawas kinabuhi, o ang tao na himong kalag na buhi. Marang kita karon, na ginod sa Diyos lahat ay Espiritu, kalag ug lawas. Salamat sa Ginoo nga kining kasayuran only tuyo niya na magkapangandam ka daan sa buhi ka. Kaya kung ang pagpangandam kanang pareha ba ni? Pagpangandam mga po ni kanang dunay Peter, nay paglaom, ug sa tanang uban nga mga life insurance no para nga ug maabot ni kayo na dili na magkalisod-lisod. Tuot lang, ipapagkalisod-lisod ra tayo ang hintungdan, ang nabilin. Pero ang life insurance na itong itinanglan, kanang mismo ka, kanang mamatay, magkapangandam, na mo'y mabinipisyo. Kaya kung ang tao na mamatay, na walay Kristo, karoon ini panahon na samtang buhay pa, doon na pa'y ikaduhang kamatayon na mudangat niya. Na kanang ikaduhang kamatayon, ikataganan at sana ni Satanas, o sa iya mga manununda. Pero kay ang tao nga dibuhat sa Diyos, nalimungan man lagi, kaya uli siya makauli diya sa Diyos. Way waluhang, apil po ka sugba o nang ka isa sa linaw nga kalayo, ng ikadong kamatayo. Muna nga Ezekiel 18:32, insulta dito nga, kay ako walay kalipay sa kamatayon niya nga pamatay. So, salamat sa Ginoo nga sa ating sugilyo. Siya namatay siya, pero hindi na siya mamatay sa kadong kamatayon. Ano man, doon na niya kinabahindayon niya nalawat samtang buhi pa. Dahil ko na Ginoo. Pero sa uban ka, napamalantungan baka o kung siya'y naas ng siguro, nakasiguro baka. Kaya kasiguruhan sa kaluwasan, samtang buhi ka yun mabatunan ha. Muna nga, ingon ang sikalisyon ko kanyero, palayo na to, yun siya nga, kaya kung walay kalipay sa kamatayon, niya nga mamatay. Nagingon ang ginawang iba. Kusa, bumalik ka mo sa Diyos o mga buhi. Dahil kung Ginoo, saan man ito pagbalik sa Diyos, ay naipagi. Kaya di ba niya pahaw ng kinabuhi? Sinuan, naghimo siya pumagi. Aron ka itong nahimulag, hindi ka natin isuon, kanyang hapon. Nahimulag naman natin eh. Kaya aron din mahimong sinalikoy ba? Kaya ang pagkahimong sinalikoy, kunya sa pagbalik sa Ginoo, na kung wala'y Kristo karon, banahon mong iyang pandanan. Pero, managpang kula na binanaw nga ito sa walay katapusan kalaglagan. Samtang ka itong nakabatong sa Kalipis Ginoo karon, managpang kula po na binanaw nga ito sa kinabuhing walay katapusan. Pag-ining
kaluwasan nga sa sulod. Dahil ko ni Ginoo. Kunya human ka nabautismo eh. Katong ito nabautismo sa ngalan sa Ginoo. Kaya mo may kitugon niya sa Matthew 28 na ibautismo sa ngalan sa Mahal sa Anak o sa Espiritu Santo. O sa dito nabautismo ni ngalan ang ibautismo ng ngalan sa atong Ginoo mo'y masukob na to. Ano man, ang Galacia 3:27, tingnan ikaw nga, ang tanan nga nabautismuhan ngadto kang Kristo, di kasuguban ng Kristo. Dahil ko na Ginoo, ang pagsulod ni Kristo sa atong Espiritu, sa atong sulod ng nga pagkatao, pinagi man ito sa ito. Kanya ang pagpabautismo, nasulod siya nato sa gawas. Manang humanta ito ang nabautismuhan ining ngalana, tawgo na taong Kristo hanon. Amen. So, salamat sa Ginoo. No? Kadali lang eh. So, few minutes lang. Actually, is i-share sa mga isuon kalabot to sa gospel. No? So, I believe sa mga few days, gospel po nilang i-share. Pero, bubo raman ako ang time agtong ko sa encouragement. Amen. So, salamat sa Ginoo. Actually, inabuhi na ito karon, giginahanglan kitang maandam. Gani, daghan kayong mga nangamatay karon, no? Kadungan-dungan na ay sa Tabuk Norte, naapod sa poblasyon, napoy lamang, napoy dere. Pero, gani nga mga tinguna na nato, lahi po dong edad, no? Na sa poblasyon, I think 40 pa man siguro na edad or 41, no? Si Castellano. So, makaingong ka nga healthy man itong iksuna kay lawas, luwag basketball. Pero, ikuha man iyang kinabuhi. So, bot pasabot nga, dili kita mo oy magbuot sa atong kinabuhi. Amen. So, muna ang atong kamatayon, kinahanglan din nato pangandaman. Kay either ang Ginoo mubalik, andam na bata, or kita baka mo'y mubalik sa Ginoo. Amen. So, ako na malandong yung Ginoo eh. Gani ang itong Lord's Simple Meeting dito ko sa langgangan ng Pigom. Pag humagpigom, idoon ko sa duha ka sisters kay Darana. O, isa nga Brother Arnel, kadali lang, kami tuyo nimo. Pag dool nila, ingnan ko niya nga, Brother Arnel, na ay picture nimo. O, na ay picture na ko dito, nag-long sleeve, nag-necktie. Yung gano'n na, naamaning picture nila. Then, isumpay mo kong isa ka sister nga, Brad, ikinahanglanan ni mo, Brad, kay kung mamatay ra ba, ikinahanglan o picture. Ginong Jesus. Kaya nga, Brad, ikinahanglan din natin mo, kay kung mamatay ra ba, ikinahanglan na pag inasong picture, Brad. O, kaya nga na kung anong isulti ba ito, manaming uli ko, tigyo una-una, anong isulti ba ito, sister? Wala ka itong picture niya ihatag, wala ko gihayang, igulob na ko. Hindi na ko kitaguan. Kaya, ang sunod ba? Ito nga, Ginoong Jesus. Ya, pag walang may kahislot, ang warang revival itong previous niya, kahislot kaya ito sa pagpangandam, di ba? Ang 2 Corinthians 5:10, di ba? Kakitang tanan, matubang sa hukmanan ni Kristo, o iya nagdalas ganti o silot, di ba? Katong magantihan, katong nagbuhat ng maayo, di ba klaro mga ito? Kanya katong nagbuhat ng dautan, masilutan. Kaya klaro kayo ni Brother Lee. Kanya, hukman ka, tumala sa ato ang binuhatan. Kalingpas buhit mata. So mo na ang pangutana karon, kumusta man ang ato inadlaw nga binuhatan? Ginoo Hesus. Ha? Kumusta man ang ato inadlaw nga binuhatan? Amen. Ganun na ibatang nagmatukawon sa inadlaw ng taong kinabuhi. Kaya ang kinabuhi sa tao, huwag kita na sayon. Di ba?
Amen. Kay ang Job 14:5 ingon dito nga ginabuhi sa tao nasayod siya sa tuang mga adlaw. Kunya doon na ilapit na boundary. Nasayod siya sa mga bulan kung asa kita ko. Bisan pag-uingong ka nga ako healthy man ko, napa ko'y mga 20 katuig nga mga panahon nga mabilis. Kaya niyo sa'yo, magkwinta-kwinta ko, ikaw nga, ang edad sa tao, 70, kaya sa 90 man na. Kunya, bonus sa kusok, may mo pang 80. So, bonus na. Kung wala pa sa magigka na, awa na. Extra bonus na. Kaya kwinta-kwinta ko. Then, kung nagkwinta-kwinta ko, tunaw na ako, ay makabuong palitas kamatayon. Ang Ginoo man mo'y naghawis-gawis kamatayon. Kung pingo ng Ginoo karon og tamang ra ka karong adlaw, ay wa kay mahimo. Amen. Kay si Brother Ning gali, ingon siya nga sa dihang iyang ihubo iyang sinilas. Aron matulog siya, wa siya masayang kung masulpo kung kanyang panik. Magkauman. Buot pasabot na nga itong tinabuhi, wa ka kabalo. Kaya nagdepende ra siya sa grasya o kaluwi sa Ginoo. Walang every days that we have is truly the Lord's grace and mercy. Walang as long as we have today, as long as we still have bread, we should love the Lord and His appeal. Amen. Kaya, ang James 4:14 po, di ba? Ang kinabuhi sa tao, tama sa usa ka before, no? Nga sa daklit, makita ni mo, sa ulahin mo na, ano ang kinabuhi sa tao. Amen. Pero ang akong kwenta ni Mekon ba, buabot kung tata sa state, sa Psalms 116 verse 15. Ang naman ang Psalms 116 verse 15. Precious in the sight of Jehovah is the death of man. Amen. So, maabot man na to ang kamatayon, mahimo ang tang hamili sa pananaw ni Jehovah. Bisan ato ang kapitan. Wala ang nagmakay ba? May mga nga, tinuod ang tako, yung panahon pas grasya. Amen. So, before tayo tamabot sa Psalms 116 verse 15, nada itong atuna, ang Ephesians 5:16. Kung sa man ang Ephesians 5:16, redeeming the time where the days are evil. Amen. So, ang verse, Job 14:5 of James 4:14, warning na ito. Galita, wak ka nasayod sa itong kinabuhi kung asar at ito. Kaya ang Diyos mo ay naghatag na ito kutlanan niya. Kung asar kita tama. So warning niya siya. Amen. Pero before kita maabot sa Psalms 116 verse 15, gikinahanglan na ito ang Ephesians 5:16. Redeeming the time where the days are evil. Tubson na ito ang panahon. Unang, kayon bitaw ko nga, Ginoong Isus, usahay, atong lose ra kayo sa atong kain, di ba? Ay, malandong di ako, ay, suol, edad hapit na si Linda. Dapat magkana ang edad na kaana, o mahimong purpurot na sinutas Ginoo. Pero matubos kung naadlaw na nasikan ba? Di ba? Sa numbering our days, tapos si Watchman, di ba? Ang adlaw na mga nausikan mo, matubos niya, right? Ikaw matubos ba ang adlaw na nausikan? So, ato nagpukso ng mga adlaw na nausikan. Kaya, karami ay adlaw na wala nakapahimulo sa Ginoo. Usik din. Usik din. Yung mga kita na yung ibalwin sa itong inadlaw o kinabuhi, kung ato pang natubos, bali pinagis pagpahimulo sa Ginoo. Amen.
pinaagi sa pag-apil sa mga meeting, di ba? Meeting na to, mga prayer meeting, school meeting, Lord's School meeting. Mga yung pagtubos sa panahon. Amen. Aron mapunuan tas Ginoo, mapunuan tas salanan, aron makaandang tas pagbalik sa Ginoo, kinahanglan man ang pay of Christ. Kinahanglan man puno na nato ang sulat. Kaya dahil matagaw ko ni Bible sa iyo, dili na pag-pay of Christ. Diba? Kaya dahil mga prayer meeting, prayer meeting, ito para yung laban ng ulo. Pay of Christ mo na siya. Amen. So, muli din pagtubos sa itong panahon, kaya kung wako ka sa Ginoo, o ang Ginoo balik, wala yung problema na sa Kristo. Amen. So, muna, mahimong precious in the sight of Jehovah is the death of his son. So, ang konto na ito rin, adlaw-adlaw, ginahanglan with untak lang magpapuno sa Espiritu. Magpapuno sa lanan. Kaya kining nahitamo sa itong igsuon. Parang bingo na lang din ako. Kita po yung sunod niya. Kaya huwag kita na sayo sa kinabuhi na ito pagkauma. O nang kinahanglan na radaw, magpapuno ka sa lana. Amen. Yan ay karong panahon na di sa ginanda. Angay bitaw nga magluya-luya. Diba? So morning revival na ito, di kinatangay madiskawit. Di nataangay makandol. Naman. Wala na karong panahon na. Panahon ron, wala. Kapit na, lino, iwa. Diba? Ang calamity karon ay kung ka nga wala o kayo maninuot na ginutatas Ginoo. Kaya ron dili masayangan na ito ang panahon na nabilin na ihatag na ito sa Ginoo. Kay dugay rawa ang pagpupuno sa lanan. It takes time ang pagpupuno sa lanan. So muna, grasyahan ng tatagkaluyan sa Ginoo, ini warning din nato na adlaw-adlaw, manganda mo tata, mudo sa Ginoo. Kaya ron, mabalik man ang Ginoo, o kita makahapoy, mabalik sa Ginoo, maandam ta. Amen. Mahimong kang anda. Kanya, matuman na din na sa Psalms 116, verse 15. Now, precious in the sight of Jehovah is the death of his son. Amen. Uban sa pagpangalagad, no? Munang dagan kayong salamat mga igsuon, mga igala, ilapinan sa mga igsuon no, nga naghatag yun ng panahon alang sa serbisyo sa pulong, no? Dayon sa mga parinte, mga silingan, tanan, no? Akong balikon, mga yung salamat yun mga igsuon, mga igala. Dayon, kay muiskot lang ko concerning sa pahiluna kaman sa malubong ni mga igsoon. So karon before tama ato sa ministeryo maniud to sa tadaan, no? So dili lang siguro ta muhawa o asa ta na napisto karon wala Lord. And di lang mo siguro magpatungod sa luminaw kay basig matagakan, no? Kung asa mo na pahilula mga igsoon, diha lang mo, may gala, kay deserve ra ang inyo ang paniudto.
Share lang. Eh, ayun na itong kantahon ning kwad kaning sa dalan nga kaning kinaunan. Nasa left. Sa dalan nga gilaktan. Yes, the Lord. Sa dito naman po, magmutawag na singalan sa Ginoo Maigsoon, katululang. Amen. Oh Lord Jesus. Amen. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Amen. Oh Lord Jesus. Amen. Salamat Ginoo. Amen. Dahil gid minimo. Amen. Salamat yung pagatiman. Amen. Salamat yung pagsangkat Ginoo. Amen. Panitak na sa kapunon. Amen. Lord magsalig lagi minimo. Amen. Kanunay lang yung muduol nimo. Amen. Dan pa sa pamilya. Amen. Mga nahingtungan Ginoo. Amen. Sa mga parente. Amen. Lord ikaw may tinudod mo na lang panan. Amen. Salamat ini nga panaw. Amen. O mo kini kadaugan na mo Ginoo. Amen. Sa may kilay sa ligan. Amen. Ila pagsangkap na gid nimo. Amen. Imong Dios nun nga kinabuhi. Amen. Imong elemento Ginoo. Amen. O gigikinahanglan mo kanunay. Amen. Karon kami makalakaw ba nimo? Amen. Makakuyog mi ba nimo? Amen. Uday kon ka Ginoong Hesus. Amen. Ayan, may buho din. Ayan na. May buho. Purpose under heaven. Karon nakita gid na po nga ang tanang mga igsoon, mga higala, mga kapitbahay naagyoy pagkahiusa labi na sa mga physical nga pagtrabaho. Makita gid nato nga ang lawas ni Kristo ay usa. Amen. Salamat sa Ginoo sa iyang padayong pag-alagad kanatong tanan. Bisan pa sa among pamilya na ingani ang kuan pero tanan pagpahilula sa Ginoo kanato. Salamat sa Ginoo nga kini ang paagi nga kita mutubod diha kaniya. Ug siya mutubod dinhi kanato. Salamat sa Ginoo mga igsoon sa inyong
pakikiramay sa inyong pagsimpatiya na mo sa among pamilya, sa among kagulaan ng karong panahon. Pero salamat sa Ginoo. Ini ang paagi nga kita mo doon, lalo kaniya. Amen. Salamat sa mga igsuon nga sa igsuon ni Papa nga gikan sa layo nga mingahaningi dire sa mga igsuon sa pagtuo nga bisan nung day 1 sa online na ako sila nakita, pero nakita na ako nga kadayon gud mo nga miduyog sa lawas ni Kristo. Amen. Salamat sa Ginoo nga kita naa sa isa ka lawas. Ug diha sa kalawas, ma-experience nato ang kadato ni Kristo. Bisan pa sa mga pagsulay, mo ni paagi ka para mutubot ka diha kay Kristo.